Masaya ako kasi na-recognize ako ng tao. Pero totoo na ng panahon na yun, hindi ako nagtatides. Pag-o-offering ako, laki-laki ng sahod ko, offering ko 100 pesos. Di ba? Kung 30,000 yung minimum ano ko nun, salary ko, magkano ang tithes ko doon na yun? 30,000. 3,000, di ba? Yung binibigay yun. Hindi ako nagtatides. Hindi yung reason siguro ka tinanggal ng Lord sa akin yung word. Hindi ko na tawag dito, hindi ko ginagawa yung mga panahon. Kasi we can be happy on something, but not for the Lord. And one day, the Lord will take everything from you until you understand how to humble yourself before Him. Until maramdaman mo na, Lord, salamat, kahit ang ulam ko, ganito lang. Kaya nga, di ba, pagdating ka dito, kahit anong ulam, kinakain ko. Kasi doon nagsimula mag-shift yung heart ko na, I need to be thankful in everything. Kailangan maging mapagpasalamat kaya hindi ka maarte. Sorry for the word, pero kasi hindi naman sa parang kinakapit. May mga realization lang. Okay. When people become unpredictable, remember God's character is completely different. Buti na lang may takip na yung tingin. When people become unpredictable, remember God's character is completely dependable. Ito yung madalas na nasa puso ko. Sa ministry, marami kang makakasabay. And some of them, mas mukha pang leader sa'yo. Ano yan? Kaya yung word na unpredictable, yung, nakaraan na, naglilingkod to kayo, wala na sa Lord. Parang gano'n, no? Nakaraan na, seryoso ngayon, hindi na. Totoo yan. Alam ba sa church dati, hindi ako napipili nila, Pastor Paul, maging leader. Hindi ako lagi napipili. Ang napipili yung mga kasama ko, sila lagi. So, parang feeling ko noon, dinata ako magiging leader ng church. Parang gano'n. So sila lagi yung parang, pag may lakad na special, inigit ako nun kasi libre lahat sila ni Pastor. Lahat, hotel, libre sila eh. Tapos nagtatanong ko pa, baka pwede pa. Kasi sakto lang sa amin eh. Next time na lang pag may ano, gano'n. So, laging less fortunate ako lumapanan na yun. So there are people who are unpredictable. Ito nakakatawa. Till now, yung mga tao na inuna ni Bishop noon, hindi na sila pastor ngayon. Hindi sila nag-continue as Christian. And most of them nasa mundo. Lalo na yung isa, yung si Roy, nasa Dubai din yun. Naging teacher siya ng school sa church. Talagang nasa kanya yung pamilya, yung pala yung gagamitin ng Diyos. Si Pastor Bimbo, ilang beses na pabalik-balik parang si Pablo. Konting kibot, nasa mundo na naman. And one time, minentor siya ng isang pastor. Ito siya nagtuloy-tuloy. Ito yung maganda. Nung nagtuloy-tuloy siya, siya yung naging parang encourager ko. Bro, ayos yung ginagawa mo. Yung the rest of the church, di naniniwala sa akin. Pero siya, bro, okay yan, ganda niyan. Kaya malaking bagay encouragement. Kaya sabi ko sa kanya, di ba, in-invite nila ako nakarasan ni person nila. Alam mo bro, sabi ko sa kanya, kung hindi mo okay na-encourage, bakit hindi ako nagtuloy? Kasi ayoko na rin ng time na yun. Pero dahil naniniwala, sabi niya, bro, golden buzzer ka na, ganda ng mga Bible study mo. Bishop Paul, silent. Pastor Bong, silent. Wala silang encouraging words sa akin. Alam nila, titigil ako. Ito ito kami nila Risha. Kaya pala sila nag-away ni... so sorry for the wrong interpretation din. Hindi naman pala nagsalita si Pops ng negative sa akin. Ginawa lang yun ni Rayo para asarin siya. Kasi sinabi niya pala before kay Lirisha, oo, alam ko bumalik sa wala ka doon. So yun dapat ingatan natin. Nag-change ang ating perception. We need to be dependable with the Lord. God's character never changes. Who He was yesterday, He is today, and He will be forever. Pag sinabi ni Lord, hindi ka niya iiwan. Pag sinabi ni Lord, sasamahan ka niya sa lahat ng iyong laban. Pag sinabi ni Lord, nasa tabi mo kung ano, maniwala. Hello? Kasi minsan, nangangamba tayo kung may problema, tama ba? Kapag pumunta ka doon, sabi mo lang, dito sa akin, hindi ka natatamaan ng mga miso. Nakikilig ka na rin. So, pero matagal pa ata yung gera. Tagal. Alam mo sa gera, madali ang solusyon dyan. Lahat ng tambay dito, padala natin to. Sila na lumaban. O, pag nanalo sila, may sakot. So,
So God is not changing, no? When people become unpredictable, remember God's character is completely dependable. May mga tao na tinitingala tayo na minsan sila yung heroes of our faith and sometimes sila yung nadidiscourage. Sabi doon, huwag kang malungkot kasi there's God who is completely dependable. Meron isang pastor na sobrang love ko talaga. Bata pa lang ako. Ito yung gitarista ng tatay ko. Actually, niloloko si Pablo kasi pogi talaga yun. Ngayon, mabait siya. Tapos siya yung nagkaalaga sa akin pag wala papa ko. Kunyari, mag-uwi ng Cavite sila, magpapaiwan ako sa Pangasinan. Tapos siya yung mag-aalaga. Pagka nakita mo siya, lagi siyang, parang si Pabs, lagi siyang tinitingnan ng mga girls kasi nagkukuhan sila. Tapos naging pastor siya, ang bait niya, lago ng church niya. Tapos one time magka-problema siya. Na-involve siya sa babae. Tapos nung mahabang panahon, nawala na sa ministry, pumunta ako sa bahay nila. Pastor na ako. Naiiyak talaga ako kasi, alam mo yun, siya yung tiningala ako. Siya yung napakabait na member ng tatay ko. Ang dami niya nagawa sa ministry. Kasi isang araw na wala. Tapos sabi ko, kuya, kasi ganun kami, hindi ko siya natawag na pastor, natawag sa kuya. May chance ba? Sabi ka kayo. Sabi niya, Chris, gusto ko, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Till now, I keep on praying. Actually, mga nakakatawa yung mga anak niya ngayon sa Binalonan. Lahat sila nasa magandang buhay. Naglilingkod dati. Yun lang yung bonus niya ngayon. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Lord. Pero nung nawala siya, kwento sa akin yung isang kapatid niya na best friend ko na magaling din mag-gitara. Sabi niya, bro, yung mga anak ni Kuya nasa vision. So nalungkot ako. Tapos ito, nalaman ko na alas tango sila lahat. At lahat nasa ministry. Nalang wala siya. Ang asawa niya, teacher. Tapos ang ginawa ng asawa niya, nagpatuloy na lang. Tapos ngayon, siyempre, ang lungkot naman yun, di ba? Siya yung asawa ng pastor sa church na yan. Ngayon, ano na lang siya, worker na lang sa doon. Kasi mga anak niya, worker na lang doon. Yun yung sasabi ko, ano, ang tao unpredictable. Maybe yung heroes of faith mo, isang araw mawala yun. Di ba? Tinitingala mo. Pero you can depend on God. Hindi magbabago sila. Ang maganda lang doon, ang puso natin, mahal natin yung mga taong nagkamali and we want them na mag-serve ulit kay Lord. Sabi ko sa kanya, kahit hindi pastor, basta bumalik ka sa church, sabi ko sa kanya. Ganun ko siya kamahal. Alam mo yung parang si Sasay, sa si Pabs, parang ganun kami. Nasa lumaki ako, nag-high school ako, idol ko siya sa gitara. Tapos nag-pastor siya, pag bakasyon, doon ako nag-stay sa bahay nila. Ganun yung buhay ko doon. Tapos ang araw, nabalita ako kanina. Ang laki ng church na sa San Manuel, Pangasinan. Alam niyo yan yung dam. Yun ang pinakamalaking dam sa Pilipinas. Di ba sa San Manuel, Pangasinan? Malapit lang yung bahay nila. Malapit din yung church. Yung FCC San Manuel, Pangasinan. So nakakalungkot, no? Pero, gano'n, no? Unpredictable man ang tao, but we can depend on God. So God's character never changed. Who He was yesterday, He is today, and He will be forever. The same character that we have. Okay. Number 2, God's covenant is certain. Sulat, no? Encourage ko kayo, ha? Tawag dito, Danilo and William. Punta sa siya, dalaking notebook sa abroad. Kasi sabi ng isang pinakamatalino sa UP, dahil pa daw ng pupugak-pugak na ballpen ang pinakamataas na memorya. Kasi pag sinulat mo yan, kahit makalimutan mo, pag binalikan mo, magpa-flashback lahat ng memory. So God's covenant is certain. Okay, ang covenant, hindi yan like a commitment. Covenant is talagang nilang ng Lord yan for all the people of Israel, but also to the new believers today. No? And sabi niyan is certain, totoo, or sa Tagalog, tiyak. No? So next, God's promises are sure and unbreakable. What He has spoken, He will fulfill. Ito gusto ko tandaan ito. Sabi niya, what He has spoken, He will fulfill. Numbers chapter 23 verse 19, God does not lie or change His mind. Hindi nagbabago ang Diyos sa lahat ng pangako niya. Maggumulo man ang mundo, gumulo man ang sitwasyon mo, always remember,
the promise of God never changes. Hindi siya nagbabago. At hindi ito nagkukulang. At lagi itong nasa tamang oras, nasa tamang oras. Alam niyo, pag sinimulan natin ang puso natin sa Diyos na may malalim na pagtanaw, hindi lang ganitong ministry ang gagawin mo sa world. You will give everything to the Lord. Meron akong nakitang isang Filipino vlogger na naging Christian. Sabi sa kanya, pag binigyan ka ng 2 milyon, nang wala ka namang ginagawa, hindi mo naman din deserve yung 2 milyon binigay sa'yo. Anong gagawin mo dun sa tao na nagbigay sa'yo? Pag nakita mo siya. Ang sagot ng lalaki, lahat ng ipagawa niya sa akin, gagawin na. Nang walang pag-aalala. Kung hindi siya nag-alinlangan sa binigay niya sa akin, ganun din lang. Alam mo, that's the picture of Jesus Christ. He gave His life for you and give you salvation. So, nagkaroon ka na kaligtasan. Kung ikaw ay ligtas, ano yung pwede mong ibalik kay Lord bilang pasasalamat sa kaligtasan mo? Ito ba yung pagiging late sa church? Ito ba yung hindi pag-i-involve? That's how you honor the salvation that God already given to you? O yung binabaliwala mo yung kaluluwa na nasa pag-aalaga mo? Pinababayaan natin ang ministry. Lagi tayong wala, absent tayo sa ministry. Wala tayong personal devotion kay Lord. Wala tayong prayer. Is that how we repay God? Kaya nga, kahapon, meron akong pinaano sa kanilang preaching. Isang patunay na ang isang Kristiyano ay totoo. Makikita mo to sa kanyang bunga. Masasabi mo na yung mangga na yan ay hindi peke pag nakita mong nagbubunga at nagbubulaklak yan. So, di ba marami ng artificial ngayon, di ba? Pwede display. Pero yung totoo, nagbubunga. Di ba? Masasabi mo ang isang halaman ay buhay pag ito ay lumalago. Masasabi mo pag totoo ang pananampalataya mo kay Lord at relationship mo kay Lord. Actually, hindi na tayo kailangan utusan kung ano yung dapat. Hindi tayo kailangan i-remind kung ano yung dapat. Alam nyo, sa church natin, masaya dahil may pastor na nagre-remind lagi. Ako, nag-aantay lagi ako ng reminding kay Pastor Bob. Kasi sobrang busy niya, naintindihan ko. Nung nag-chat nga kami ni Pastor Merwin, sabi ko, Pastor, namimiss ko na yung kwentuhan natin. Namimiss ko na yung natin. Kasi ang sarap pumupo sa tabi mo, tapos nakikinig lang ako. Napapakinggan ko yung life testimony mo, ano yung pinagdaanan mo ng mga panahon na bata ka pang pastor. Nag-start kasi siya, pastor 20 years old, mas bata sa akin. Eh, kwento pa nga siya na nagpunta sila sa Quezon. Yung church na pinuntahan nila mahirap. Alam niyo yung pinakatinulugan nila, lupa, isang bahay, nilatagan na sila ng balit. Ito sa gilid ang daming garapata. Pero sabi niya, masaya kami nag-iinton sila. Alam niyo, bibira ka makakarinig ng ganun yung sinabi ko, kadiri yung mga lamig. Ayaw ko. Kaya nalala ko si Brian noon, pag nagbibisita kami. Pagka nagpapayong siya, pinapagalitan ko siya, bakit takot ka mangitin para yun? Korean kasi siya. Takot ka mamawis, gano'n? Ganun ba yun? Alam niyo, nung time na bibisita ako dati, nakasalubong ako ng pastor sa 3 member, 2 babae sa lalaki. Basang-basa sa ulan. Kaya kung time na yon, nakapayong ako. Nagbibisita kami pareho siya nakapayong. Na-challenge ako kasi yung pastor, hinupad niya na yung balat ng sapatos eh. Naglalakad na siya sa kalsada, tapos yung mga babae nakaganyan. Basang-basa. Tapos tawanan sila ng tawanan. Ano yun, sa kagitnaan ng pakit na itsura nila, yung makeup nila nagkalat na. They are happy for them. Yun yung gusto kong ma-experience sa mga kabataan natin dito. Hindi, mahirap yan. Kanina pa ako. Too much naman yung pinapaano sa akin paper, nakakaano naman. Ako kasi hindi ko never ko sinabi ata kila Pastor Bong yan. Kayo nakapautos ng utos ah. Parang sobrang wala akong gano'n. You know why? Kasi malinaw sa akin, na muna nagpapagal ka kay Lord. Na muna nagiging totoo yung sarili mo sa akin. Yun yung tinatawag denying of self. Di baling napapagod ka. Basta alam mo yung glorify ka. Sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kahit nga lang pala kumain sa kami nung dapat na walatian si Lord. How much more you may ginagawa ka isang bagay na kahit mabigat, you are happy because of that. Nalala yung kwento ko, yung isang naglilinis ng ketong. Ano yung ketong? Pamili ka sa ketong. Yung isang sugat yun sa buong katawan.
Tapos ang problema sa ketong, nung unang panahon, pag nagka-ketong ka, quarantine ka agad. Alam mo bakit?